bukas, O God, open our hearts and our mind na maintindihan God po namon kung ano po ang gusto mo ipaabot sa amon, especially this season of Christmas where we celebrated, Lord God, your coming to this world. Help us to understand the meaning of your coming, not just because of Santa Claus, not because of Christmas tree, not because of the gift that we are going to receive, the food that we prepare, but Lord, help us to understand the real meaning, of God, the essence of your coming to this world. We ask this in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Palapakan po natin na malakas ang Panginoon. Ngayon, ito pag-uusapan po natin sa Family Day. Ito ang pinaka-importante. Sa lahat ng regalo ng Diyos, ito ang pinaka-importante. The gift of immortality. Wala malang masaya. Nagasurat pa. Pinakamahalagang regalo, the best gift that you could ever receive in this world while you are alive is the gift of immortality. Sabi ko kanina, what if you have 100 years in this world and you die away from the Lord? And that's the question. Kaya ngayong umaga, ito po, bakit po ini-offer? Alam nyo ba ang immortality is an ini-offer ni Lord? Sabi nga rin sa katakin mo, sino ka para operan sa... May dahilan ba ang Diyos? That's the question. Qualified ka ba, if ever? Mayroon bang magandang katangian? Ano bang meron ka para bigyan ka ng offer? Pag sinabing offer, lumapit sa'yo. Nakita nyo ba yung nagtitinda? Ang tawag natin dyan? Vendor. Very good. Very good. So, yung may mga nag-o-offer, sino unang tawag natin doon? Special offer. So, may lalapit sa'yo, ma'am, special offer. Siya yung lumapit dahil yun ang special doon. Kasi siya yung lumapit. Hindi ka lumapit sa kanya. Alam nyo ba na yun ang ginagawa nandun sa tao? Siya na yung lumalapit. Special offer para sa'yo. Nakapakapalad ng mga tao nakaka-realize ng sinasabi ko. Nakapakapalad nyo kapag naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Na yung Diyos ang lumapit sa'yo at siya ang nag-offer for immortality. Bakit? Ito po ang rason. Number one, it is the ultimate gift we could ever have from Him. Ulitin ko. O pag sinabi po yung ultimate, wala na po. Sagad na. Yun na ang pinaka. Pag sinabing, sabi ni mama mo, nak, wara na gayod, wara na. Alala nyo, humingi kayo, mama, pa-project, 500. Wara na kitang bugas, warang sura, warang pambayad, ada ang 500. Ang tawag sana, ultimate. Sana naadlaw. Kay buwas, madispito naman ang ginikanan. Pero that day, yun. Pag sinabing ultimate, pinaka. Ito ang, okay, sinong gusto nito? Mga kabataan, makinig kayong mabuti. Lalo kayong mga kabataan. Kasi mas mahaba pang buhay nyo kaysa sa amin. Mga kabataan, yan, very good. So ngayon, mga inasawahan, mga maasawa. Praise God. Bago ka mo mag-asawa o bago ko na ano pa man, adi po ang pinaka-importante niya na Family Day. This is the best gift that you could ever have from God. Okay, hinahimayin ko po ha, pamati po ka mo ha. Ayaw nyo pag miss ini siya, don't ever miss this revelation. Okay, ito ba ang reason why I said that it is the ultimate gift we could ever have from God. So in Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pamati po, pamati, bago ka muna nagsurat. Pakisabi death. Alam niyo po ang death o ang kamatayan, simple lang po ang kahuluganan. Marami sa ating natatakot. Pero ang simpleng kahulugan ng kamatayan, paghiwalay. Paghiwalay ng espiritu o kaluluwa sa katawan ng tao. Pag humiwalay siya, ang tawag diyan, death. Kaya ang death means separation. Okay ha? Ang simple na kahulugan sa kamatayan, pagkahiwalay, hiwalayan. Sabi, pag umalis na si espiritu o si kalag sa imulawas, yon, wala na yung salamat na lang pag bumalik. Ako ay very thankful to God. I have an experience like that. College po ako, kasi naniniwala din ako, I believe in God, I believe in the soul and the spirit, pero I never experienced. So, one day, sa akon po boarding house, yung boarding house po namin, medyo, alam nyo naman, mga sinauna, meron daw multo doon. Ako naman, syempre, born again ako eh. Ba't ako matatakot? Eh, mga born again hindi natakot sa multo. Ayan, bakit? Anak tayo ng Diyos. Sila matakot sa atin dahil anak tayo. So, ayun, ang ginawa ko, natulog ako. Nung matulog ako ng gabi, nasubok lang pagiging born again. Mayroong, sa katabi ko, parang may umusok. As in, alas 12 ng gabi, parang may umusok. Tapos, nagmukha siyang Aladdin. Alam niyo yung Aladdin? Genie. Dahil sa Genie, may lumalabas. Tapos malabas, Aladdin. So, parang may gayon. Tapos, hindi naman siya tumingin sa akin. Tumawa naman. Pagtingin ko,
problema, kaya di lang ako makahiwag. Di ako makahiwag. Sige ko siya, wala nagalabas na boses. Tapos, grabe ang hadlo ko. Kaysa boses pa lang, talaga pati tanan ng mga buhok ko siguro, rulupad. So ngayon, anong nangyari? Di nag-rebuke ako. Sabi kasi ni pastor, kapag may bad spirit, anong gagawin? Yan, in Jesus' name, magre-rebuke ka. Anong pangalan gagamitin mo? Pangalan ng ating hari. Kasi siya ang may-ari ng ating lupa. Lahat ng ito, pag-aari ng ating hari. Kaya sinabi ko, sa pangalan sa nakong hari, in Jesus' name, layas, alam niyo po, ang tagal. Ang ginawa ko, pinilit ko pong gumalaw. Paggalaw ko, pak! Di ko na, nakahiwag na ako. Sige ko na rebuke. Asong problema, pagkita ko, sigurado kayo, tika lang. Nagre-rebuke ako, pero may nagaturog na lawas. Pagkita ko, ay! Dito ko nakita, dito ko napatunayan, ang tao, ako mismo, naka-experience, ang tao mayroong kalag. Gusto na humiwalay. May pag-review ko in Jesus' name, nawara. Salamat na lang. Kaya nagatangis na pa ako nag-review. Headlock na ako, nakita ko na lawas. Pag hali po, nakabalik po ako. Pag mata ko, hanap akong tubig. Doon, I believe. Means, kaya ang death is the separation of your soul from your body or spirit. The simple meaning of death. Separation. Alam nyo ba, yung hindi po nakakatakot, actually, yung, kasi marami sa inyo natakit, pero yun ang paghiwalay. Sabi yung tapos na, yung tawag nito, ang lifespan mo sa earth. Pero itong nakakatakot, yung spiritual death. Kasi ito, hiwalayan ng Diyos at ikaw. Sa kamatayan, hiwalayan ng katawan mo at espiritu. Pero ang spiritual death, hiwalayan nyo ng Diyos. Wala na kayong tagpuan. Wala na pong simbahan. Wala na kayong maririnig na salita ng Diyos. At wala na kayong chance na humingi ng tawad sa mga kasalanan. Yun ang pinaka nakakalungkot. Kaya nakita ng Diyos, kawawa itong mga tao na nilikha ko. Ang tanong, sino ang magliligtas sa kanila? Tanungin mo ang sarili mo. O tanungin mo ang katabi mo, sino magliligtas sa'yo? Kaya mo ba iligtas sarili mo? That's why, basahin niyo po, the wages of sin is death. Lahat tayo, maghihiwalay ang ating katawan. Pero bago maghiwalay ang ating mga espiritu o kalag sa katawan, make it sure you receive the gift from God. Amin yung ginasabi ko. Bisanano mo ka-prosper na tao, bisanano mo ka-successful na tao, kapag na mismo, ini na message. Sabi ng Bible, but the free gift ng ani, free pa. Ito nyo yan? The free gift of God is immortality. Alam nyo po ang word na eternal life? Immortality. Ito ngayon na, ang death, ganito. Pagkahiwalay ng katawan sa espiritu. Death. First death. Second death, hiwalay nyo ng Diyos. Eternal, ang tawag doon, spiritual death. Hiwalay na kayo ng Diyos forever. You will be condemned. Ayaw natin ng ganon. Kaya gusto ng Diyos, makabalik ka sa Kanya. Nirigalo niya sino? Yung immortality, ini-offer niya. You need to receive immortality if you want to be with God. That's why, wala ka mang matanggap na regalo ngayong taon na to. Pero matatanggap mo ang pinaka-the best. Bakit? Lahat ng nakikita natin, irigalo man sa'yo, mauubos yan. Lahat ng niririgalo sa atin na nahahawakan, nauubos. Pero yung binigay sa'yo na hindi mo nakikita, hindi mawawala. It is forever. Okay, ngayon, pakibasa. Immortality is not created. Tayo po ng mga tao nilikha. Yung man nakikita nyo lahat nilikha. Makitig po kayo mabuti, inimbento, create. Tingin kayo, katawan, halika dito Francis. Itong katawan na to, create ni Lord. Lahat ng mga kinikreate, mawawala. Lahat ng invention, cellphone, ano pa yan, lahat mawawala yan kasi invention, creation. Kaya ibigay man sa iyo ni Lord ang lahat, mawawala pa rin. Kaya mayroon siyang ibibigay sa iyo na kailanman hindi mawawala. Hindi niya inimbento. Ang ganiwa niya, kaya sabi ko sa inyo, best gift you could ever have. Kasi ang binigay niya po, hindi invento, hindi niya po kinamay, kundi life-sharing. Yung buhay niya na mismo, yung iririgalo niya. I hope you got my... Kung naiintindihan nyo, shout hallelujah. Thank you, Lord. Kung hindi ka nakakaintindi, wala mo lang hallelujah, taud-taud na. Salamat. Life-sharing. Yung immortality, yun yung kasi ang nawala sa atin. Tingin kayo sa akin. Ang nawala sa atin, nung magkasala si Adan si Eva, first, ang nawala, hiwalayan. Sabi ni Lord, dahil sumuway ka, you are going to die. Sabi yun, your body, na-condemn to. Dapat itong katawan na to, wala nang hiwalay ang kanyang espiritu. Pero dahil sa pagkakasala ni Eva, mamamatay ka. Ibig sabihin, ihiwalay. Sa galit ng Diyos, mayroon ng judgment sa tao. Kaya landa ng tao, balik. Ito na, dapat wala na itong hiwalayan, wala na itong kamatayan. Pero dahil sa galit ng Diyos, nagkaroon. Ano ang judgment ni Lord? Maghihiwalay ang katawan sa kalag. Pero hindi yun yung design. Design ng Diyos sa tao, forever. Dapat tayo will live forever. Ngayon, ito na, ito ang judgment. Mayroong hiwalay ng katawan espiritu. At ang pangalawang judgment, pinalayas. Ibig sabihin, hiwalay na. Kaya dalawang hiwalayan.
hiwalayan ng kanyang katawan sa kanyang espiritu. First death. Pangalawang death, hiwalayan ng Diyos at tao. Nakita nyo? So ngayon, ang ginawa ng Diyos, ito na po, binigay niya yung immortality. So, kaya pag-abot ni Lord, i-glorified. Lahat ng naniwala sa Kanya, i-glorified ang katawan natin para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Kasi pag hindi ka glorified ni Lord, hindi ka pwede doon. Mayroon tayo galing mga bastos, mayroon tayo mga ugali ng mga paramuda. Di man pwede sa langit ng paramuda. Sabi sa katakin mo, di ka dito pwede kung paramuda ka. Alam nga man, grabing kanta-kanta mo dito, tapos naurit ka, nabadli ka, tapos minuda mong katakin mo. Hindi pwede gano'n. Hindi rin pwede doon yung mga nag-iisip na masama. Hindi rin pwede doon yung mga magnanakaw. Hello? So, kaya nga, napakaganda ng regalo ng Diyos sa'yo. Ano mo ba ang regalo ng Diyos sa'yo? Buhay, sabi sa Bisaya, buhay na waran ikaduduwa. Ay, kung na ba yun? Kasi usad lagay din na siya. Kaya sa Bisaya, ang buhay na wala hanggan, buhay na waran ikaduduwa. Nakakatawa ka mo, baka di ka mo taga masubate. Buhay na walang hanggan. Gusto ba natin yan? Forever we will live with God. Yun yung regalo. Unang regalo ng Diyos sa'yo, kaya kahit maghiwalay ang katawan ng espiritu mo, don't worry. Pag receive mo si Kristo, pagdating ng araw, i-glorify Diyos. Dahil yung bagong buhay na tinanggap natin kay Kristo, yun ang ating panibagong buhay. Pangalawa pala, why God offer us immortality? Number one, it is the ultimate gift we could ever have from God. Okay, pangalawa, it is the only way back to be with Him forever. Lahat ng taong gustong bumalik sa Diyos, sila ang kailangan po natin. Kaya ito po ang message ni Lord. Ang tawag ko po dito, message of restoration. Pag sinabing message of restoration, mensahe ng pakikipagbalik o pakikipag-ayos. Kaya pagdating ng Panginoong Hesus, ito pong mensahe niya. Repent of your sins, turn to God, for the kingdom of heaven is near. Bakit? Gusto niya na ibalik yung mga tao sa kaharian. Sana walang tao sa kaharian ng Diyos. Sinong gustong tumira sa kaharian ng Diyos? You need Christ. Receive Christ. Pangalawa, tingnan po natin. Ito, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ephesians 2, 8, 9. God saved you by His grace when you believe. And you can take credit for this. Why? It is a gift from God. Kanina, nabasa natin, Jesus Christ is a gift from us. Amen? Kasi mayroon tayong debt, hiwalayan ng katawan at ng espiritu, nirigalo si Kristo para magkaroon tayo ng immortality. Ang rason, para makabalik tayo sa Kanya. Amen? So, ngayon, sabi dito, ang paliwanag paano tayo naligtas. Ito po, saan po dito yung regalo ng Diyos? Kasi sabi dito, it is a gift from God. Ang regalo ng Diyos sa tao, grace o biyaya. Kasi wala po tayong kakayanang iligtas ang ating mga sarili. Para bagang ganito. May mga tao kasi na ang yayabang. Sorry sa word ha. May mga mayayabang. Nalulunod na. May nakita kang nalulunod, tapos gusto mong tulungan. Ay, ayaw ka. Dili maara maglangoy ha. Maara maglangoy. Mayroon ba kayo nakitang ganon? Sabi mo, wala man siguro, pastor. Inang nalulunod na, agbubuligan mo. Nakimabulig ka, papayi ako. Nakita ka mo mga sa mga tao? Nakaranas ka mo sana? Naging buligan mo na, pero urit pa sa imo. Siya na nangangailangan, mabulig ka. Sabi na, nagmagandang loob ka na, napasama ka pa. Parang ganito ang sitwasyon. Yung tao kasi, wala talagang kakayanan iligtas ang kanyang sarili. Wala talaga. Kaya nga lumapit ng Diyos, special offer, kasi hindi mo nga kaya. Ang tawag doon, biyaya. Dahil hindi mo kaya, naluoy, sa Bisaya pa, sabi sa katakin mo, ginkaluyan ka sa Diyos. Niyan kung ginkaluyan ka sa Diyos, mahambog ka pa ba? Magpahinambog ka ba? Siyempre, mahalo ka na lang, ginkaluyan ka na lang, ani. Basahon po na doon, God, save you. Past tense. Bakit? Tapos na yung sacrifice, si Jesus. God save you in His grace. When you believe. Alam niyo po ba ang believe, even po ang paniniwala kay Kristo, niririgalo ng Diyos? Bakit? Bago ka manampalataya kay Kristo, nakarinig ka muna ng salita ng Diyos. At yung mga preacher, regalo ng Diyos. Pastors, apostles, teachers, prophets, evangelists is a gift from God. Kaya, sobrang biyaya. Kaya sabi dito, it is a gift. Yung biyaya, yung kaluoy, regalo. Yung paniniwala mo, magpasalamat sa Diyos. Bakit ka nandito ngayon? Hindi mo to ginusto. Actually, wala ka talagang kaplano. Ay ba sa atin dito, wala talagang kaplano-plano. Ang iba rin sa aton, paris man sa akon. Lahat po tayo. Alam nyo ba na gumagawa ang Diyos ng iba't ibang kaparaanan para lang abutin tayo? Ako na mismo na pastor niyo, ay usad po na halimbawa sana. Kasi abo ko po talaga magpastor. Pero nakita ko ang dahilan kasi damang tao na dapat makabati sa sormatos ng Diyos.
Kaya ako man, usad man na tao na bagan wala man akong pakiram. But thanks be to God, dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Salamat dahil nakarinig ako ng salita ng Diyos. Unang pakikinig ko ng salita ng Diyos, kaparehas nyo din. Parehas nyo din. Nagasimangot man ang pamahyon ko. Kaya nasasakitan ako sa nababati ko. Sino nakaranas na? Salamat sa Diyos. Sabi sa katakin mo, buhay ka. Kasi may reaction ka. Pero kung wala ka talagang reaksyon, sana mabuhay ka. Amen? So, balikan po natin. Pakibasa po sa baba. Salvation. 1, 2, 3, go. Salvation is not a reward for the good things we have done. Bisayaon ko. Bisayaon ko. Ang kaligtasan, dili ini, ano ba Tagalog reward? Tulungan nyo ako. Premyo sa Bisaya. Para ma-premyo man. Hidili daw ginregalo ang salvation dahil may mga maayo ka na ginhimo. Kaya dili mo pwede maging basihan na nagasimba ka duro Domingo. Dili mo maging basihan na mabuligon ka na tao, mabuot ka kan mama mo, natural lang ina dahil anak ka. Dili mo pwede ilista ang tanan ng mga ginhimo mo na maayo, kag sabihon mo na ligtas ka. Napakaklaro sa sinabi, salvation is not a reward for the good things we have done. Bakit? Kung ganon, so none of us can boast. Bakit? Magmamalaki ka. Magyayabang ka. Mabait naman ako. Kung gano'n ang magiging basehan ng Diyos, ang daming mayayabang papasok sa karya ng Diyos. Dahil iisipin nila, lalo na yung mga matatalino at mayayaman, na nagpipiling-pilingan, pero pagkaharap na sila sa hari, tingnan natin. Bakit ako ganito magsalita? Dahil gano'n din ang ugali ko dati. Paltarason. Napakahirap ako paniwalaon. But when I realize who is talking about me, doon ko na-realize. Kaya nararamdaman ko ang pakiramdam nyo. I've been there before I came to Christ. But praise be to God, dahil today, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. So, sabi dito, salvation, ulitin natin, salvation is not a reward. Sabi sa katakin mo, salvation is not a reward. Huwag kang magyamayabang. Ang kaligtasan, biyaya. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo. Special offer ni Lord. I want you to be my child. Do you believe in me? Do you believe my sacrifice in the cross? Receive it and you will be my child. After you receive it, you have immortality. Actually, sabi ng Diyos kay Pedro, grabing report nila Pedro ng mga disipulo, Panginoon, nagralayas ang mga marot ng Espiritu, kinrebuke namon. Anong sagot ni Lord? Pedro, maglipay ka dahil dili ka maglipay dahil nakapalayas kang marot ng Espiritu. Maglipay ka dahil ang pangaran mo nakalista sa buhay na walang. Mismo ang nagsabi ng Panginoong Hesus, ang dapat ipagsasaya natin dahil tayo, and I hope every one of us here, kasi family di tayo, I hope every one of us. Ito ang pamilya na may mga buhay na walang hanggan. Pakibasa. Para makabalik tayo sa kanyang kaharian. Pakibasa. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. Kaya sabi natin, the only way back to God is Jesus. Ito po ang last. Pamati pa ka mo. At di na pa ako matapos dito. Basahon niyo po mayo. Basahon niyo po na mayo. If you miss Jesus, you lose your chance to live a blessed life forever. Amin ang ginasabi ko. What if you have 100 years? What if you have everything, but you miss the sacrifice of God for your salvation? Di ba sa mundo, sa demokrasya, tinuturoan tayo? Alam niyo po, bakit tayo tinuturoan? Yes, thanks be to God dahil gusto natin maging successful sa buhay. But if you become successful person without God, it is nothing. Para din ang success mo for the world. Kaya ang ginasabi natin, love God above all. Yang sinasabi natin na seek first the kingdom of God. Why? If you miss Jesus in your life, you lose your chance. You lose your chance to live with God forever. Ma-miss mo na ang tanan. Okay lang, ma-miss mo na naman. Basta ayaw lang. Actually, when saan akon po, nasa alukban ako, may sad ako nakanta na nahimo, kalimutan mo na ang lahat, wag lang si Jesus. Bakit? Lahat ng taong nagmahal sa'yo, lahat ng taong minahal mo, mawawala sa'yo yan. Ulitin ko, lahat ng mayroon tayo, mawawala. Kahit yung mga anumang bagay na pinakamamahal natin, isa lang ang matitira sa atin. Kung mayroon kang Kristo. Pero pag wala kang Kristo, wala talagang matitira sa'yo. Asawa, anak, they are not forever. I imagine at the age, salamat to Lord, nagkaanak ko Lord, at the age 70, praise God. Anak namon tulo, puro lalaki. Mabutan tayo, marasawa na, di ba? Yan pala, pinaghandaan ko na. Amen? Marasawa ka din na. Sino mabilin? Kami doon mag-asawa, kami mangyapon.
Kung sino sa mo na duwan mo na, praise God. Kung usad nila, pag wala ka pang Kristo, what if tagaan ka nila? Sige, may sarakyan ka. Napulo pa ang sarakyan mo. Sige, balay, tulo ang balay mo. Gold mo, nagatarambakan. No, sabi ito na, ang mga achievements, puno ang balay mo. Yan ba yung buhay na gusto nyo? Then after all, you are dying. Tapos ginakita mo na ang mga achievement mo. Amo na lang ang memories mo. Siyang panahon, amo na lang yung pagmamalaki mo. May makada sa balay mo, amo na lang na, aram mo ba? Makwento ka na lang. Siyang panahon. Yan yung reward. Yan mo yung buhay na gusto nyo? Yes, gusto natin yon. But my point is, ganitong point ko. Hindi ko sinasabing mali yon. But my point is, sabi ko nga mayroon ka ng ganon. But you miss your life on eternity. Nasaan ba? Kaya sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, ano ang makakantan nyo? Makuha nyo man ang buong mundo. Pero ang magiging kapalit naman ito, kalag mo. I hope, as a family today, we must, all of us realize, I know may kanya-kanya tayong mga problema, may mga kanya-kanya tayong kinakaharap sa buhay. Hindi na pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin, itong regalo ng Diyos. Dahil ngayong Pasko, ang iba nang mga problema, warang kwarta, warang panghanda, di ba? Warang regalo, warang Christmas tree, warang Christmas light, warang tanan. But sabihin ko sa imo niyan, you have everything. Maybe you have nothing in this world, but you have everything. Actually, kung ma-realize natin, Christ is the meaning of my Christmas celebration. Without realizing this, alam niyo po, pag hindi niyo ma-realize to, na si Kristo ang dahilan natin, ang dami mong hahanapin. Una mong hahanapin, regalo. Amen? Pangalawa mong hahanapin, relasyon. Yung mga tao, ninong, ninang, mama, naalala ka pa ba? Nag-chat ba sila? Yun ang dami kang hahanapin. Sa araw ng Pasko, kapag hindi mo natanggap si everything, hindi kasi si everything, Christ. Ulitin ko, as I close, why God offer us immortality? Ito na tayo, buo na natin. Ito po, duwa lang anakon, share. Ito po ang reason, because He gave us immortality, o buhay na wala hanggan, kasi ito na yung pinaka-ultimate gift ni Lord. Wala na po. Wala na siyang ibibigay na pinaka-matindi, kundi ang buhay niya na. Gusto niya po na makasama ka ng Diyos, lahat tayo gusto makasama ng Diyos forever. Ayaw ng Diyos ng hiwalayan ng tao. At binigay niya yung immortality for us to live with Him forever. Kasi hindi pwedeng tumira sa kaharian na wala kang forever. Sabi sa katakin mo, hindi ka pwedeng tumira sa kaharian ng wala kang forever. Si Lord ang tinutukoy ko ibang forever ang tinutukoy nyo. Si Lord. Sinong forever natin? Kaya pakinggan nyo yung song ko. Si Jesus ang tadhanang walang hanggan. Sabay promote, no? Alam nyo ba yung song na yan? It's not, actually, that lyrics is not mine. It's not mine. Na-realize ko na lang pagtapos, oo nga no. Sa God-given song, realizing us na si Jesus talaga ang ating tadhana. Pag wala kang Kristo, wala kang tadhanang walang hanggan. Si Kristo ang ating tadhanang walang hanggan. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag natanggap mo si Kristo, wow, you will be with God forever and never and never. Amen. And that's the meaning of our celebration today. I hope ito po ang dahilan bakit tayo nagsasama-sama ngayon. Bakit tayo magsasaya ngayon? Dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sabi sa katakin mo, masaya ako ngayon dahil may buhay ako na walang hanggan.